Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lagi kang una sa mga issue at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa kayo po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Matinding baha ang naranasan sa ilang lugar sa Cebu at South Cotabato dahil sa malakas na ulan. Sa barangay Buhisan sa Cebu City, nagmistulang ilog ang kalsadang yan dahil sa pagragasa ng baha. Pahirapan naman ang pagtawid ng mga residente sa San Siangco Street. Ang ilang residente pinasan na para makatawid sa baha. Pinasok naman ng tubig ang ilang bahay sa barangay Basak Pardo. Kaya mga residente kanya-kanya sa pagsalba ng kanilang gamit sa gitna ng baha. Sa Mandawi City naman, nirescue ng mga otoridad ang mga estudyanteng stranded sa AS Fortuna Memorial Elementary School dahil pa rin sa baha. Pahirapan din ang pagdaan ng mga motorista sa isang kalsada sa Surala, South Cotabato dahil sa baha. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 50 pamilya ang inilikas. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagdulot ng pag-ulan sa Cebu at South Cotabato kahapon. Planong palawakin ng Department of Public Works and Highways ang drainage sa ilang bahagi ng Taft Avenue sa Maynila. Kabilang kasi ito sa mga lugar na madaling bahain tuwing umuulan. May unang balita live si Gabriel Gonzalez. Gabriel, aabot ba bago magtag-ulan? Maris, nakatakdang inspeksyonin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ilang drainage dito sa Taft Avenue sa lungsod ng Maynila. Ito'y para makita kung ano pa yung mga kailangang ayusin para maibsan yung pagbaha sa lugar. Luma, maliit at makipot. Ganyan ang lagay ng mga drainage sa Taft Avenue sa Maynila. Dahil maliit ang water capacity, madalas bumaha sa lugar. Ayon sa DPWH, plano nilang palakihin ang mga drainage mula sa P.O. Campos Street hanggang Ayala Boulevard sa susunod na taon para mabawasan ang pagbaha sa bahaging ito ng Maynila. Sa liit ng drainage, mano-mano itong hinuhukay ng mga tauhan ng DPWH. Matatandang isa ang Taft Avenue sa madalas binabaha sa Maynila tuwing malakas ang ulan kung saan umaabot hanggang tuhod ang tubig sa ilang bahagi nito. Maris, hindi pa sinasabi sa atin ng kagawaran kung magkanong budget ang ilalaan para dito sa gagawing rehabilitation ng mga drainage dito sa Taft Avenue. Dahil nagpapatuloy pa raw yung kanilang mga planning at mga pagpupulong hinggil dito. Maris, sabi sa atin ng DPWH, next year pa ito masisimulan dahil sa ngayon ay wala raw budget na inilaan ang DPWH para sa mga flood control. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Gabriel Gonzalez, GMA News. Umalma ang ilang labor groups sa temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court sa 85 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila. Puna ng grupong Central Labor kung kailan hirap ang mga manggagawa dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin, saka pa ipinagpaliban ang dagdag sahod. Para naman sa Juan Manggagawa, magiging makatwiran lang ang pagsususpinde sa wage hike kung may temporary restraining order din sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa dalawang grupo, paglabag sa labor code ang hatol ng korte. Hirit naman ng Trade Union Congress of the Philippines, bariya na nga lang ang aumento, ide-delay pa. Kahapon, inilabas ng Pasig RTC ang desisyon. Batay sa utos ng korte, epektibo ang suspensyon hanggang August 13. Ikinalungkot din daw ni Labor Secretary Francis Tolentino ang desisyon ng korte. Gayunman, iginagalang daw niya ang judicial process. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte kung war on drugs ba talaga ay kinamatay ng mga biktima ng extrajudicial killings. Baka raw kasi iba ang ugat ng pagpatay dahil madali lang anyang kumuha ng hitman sa bansa. Sinabi yan ng bise sa rally sa harap ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong ang kaniyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May unang balita si Tina Panganiban Perez.
Sabay sa pag-iit niya sa umano'y tindi ng gun violence sa Pilipinas, question din ni Vice President Sara Duterte kung drug war nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng mga binansagang biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madali lang naman anya kasing kumuha ng gunman sa Pilipinas. Halimbawa anya kung nangangaliwa ang isang lalaki. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? Sinabi yan ng bise sa rally ng mga taga-suporta sa The Hague kung saan nakapiit ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa crimes against humanity dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Nagpasalamat siya sa nag-organisa ng pagtitipon. Sabay sorry dahil sa batikos na inabot nito dahil sa isang panayam sa bise na naka-upload online. And Alvin, na nawalan ng tulog dahil sa Foxilica. Alvin, if they cannot respect a no comment, you should not lose sleep over it. Ang tinutukoy ng bise ay ang paghingi sa kanya ng komento tungkol sa Foxilica, ang pinag-uusapang pagtatayo ng Amerika ng isang artificial intelligence hub sa New Clark City sa Tarlac. Any thought po about sa Foxilica na balak pong itayo sa Pilipinas? Ano na? Foxilica. Yung Foxilica. Foxilica. Hindi ma'am, Silica. Foxilica. Do you know anything about that? Wala ma'am? ako. I cannot comment on that. May mga bumatikos sa kakulangan sa kaalaman ng bise sa mainit ngayong issue sa Foxilica. Lalo't nagsabi na raw siyang gusto niyang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Kontrobersyal ngayon ang Foxilica dahil sa isang banda, lilikha raw ito ng maraming trabaho dahil sa mga itatayong AI data centers at pabrika ng computer chips na gagamitin ng mga AI supercomputer. Pero pinangangambahan ang epekto nito sa komunidad dahil sa laki ng kuryenteng kailangan ng proyekto at matinding demand sa tubig para sa cooling system ng mga data center. Ayon sa gobyerno, magkakaroon ng sariling source ng kuryente at tubig ang AI hub para di makaagaw sa supply ng lugar. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News. Posible pa raw magkaroon ng pagbabago sa provisions ng Foxilica project sa New Clark City sa Tarlac ayon sa Malacanang. Ito yung proyektong pinangungunahan ng Amerika na magtatayo ng Artificial Intelligence o AI hub sa Tarlac. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isinasaalang-alang ng pamahalaan ang iba't ibang issue. Marami ang kumukontra sa proyekto dahil sa napakalaki umanong mahokonsumong kuryente at tubig, pati sa magiging epekto nito sa kalikasan at sa mga katutubo malapit doon. Ayon sa palasyo, maaaring idulog sa mga angkop na ahensya ang nakikitang problema tungkol sa proyekto para mabigyan ito ng solusyon. Ang Department of Justice handa raw imbestigahan ang legal agreements ng proyekto kung kinakailangan. May chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang. Full support ang 18 sa watch party sa Maynila para sa historic performance ng Kings of P-Pop SB19 sa Lollapalooza sa Chicago, Illinois. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer! Maurice, kahit madaling araw kanina, dumagsa ang mga fans ng SB19 dito sa Rizal Park sa Maynila. Kabilang na dyan ang 102 years old na lola na solid fan daw ng grupo. Ganyan
Ganon ka-proud ang fans ng P-pop boy group na SB19 na nanood ng kanilang performance sa Rizal Park Auditorium sa Maynila kaninang madaling araw. Ang SB19 ang kauna-unahang homegrown Filipino group na nag-perform sa prestiyosong Lollapalooza na ginanap sa Illinois sa Amerika. Naka-live simulcast ang performance ng grupo para mapanood ng kanilang fans sa Pilipinas. Kaya kahit madaling araw, dumagsa kanina ang mga 18. Kabilang na riyan ang 102 years old na si Lola Julita Odron na galing pa sa Cavite. Sa kwento ng kanyang manugang, 3 taon ng fan ng SB19 si Lola Julita at pangatlong beses niya na nanood ng concert ng grupo. Okay naman daw sanang manood na lang sa bahay pero iba raw ang pakiramdam kapag kasama nila ang mga kapwa nila 18. Sino kaya ang bias ni Lola? Si Justin po ang kanyang bias, yung poging-pogi siya kay Justin. Buti na lang nagpa-watch party ang Department of Tourism. Thank you so much. Ang 46 years old naman na si Alain, galing pa ng Qatar at talagang solid fan daw siya ng SB19. Lilipad nga raw siya sa Japan sa August 15 para manood at suportahan ang concert ng grupo. Just to witness this moment, parang kasama na rin kami. Ang 23 years old naman na si Xiang, alas 5 pa lang ng hapon kahapon nang pumila sa entrance ng Rizal Park. Masaya raw siya bilang fan at bilang aspiring P-pop artist na nakapag-perform din siya at na-share ang kanyang talento sa kapwa fans ng SB19. Ayon sa Department of Tourism, umabot sa 2,000 fans ang nag-register sa kanila para manood ng live simulcast sa Rizal Park. Kinailangan magpakita ng QR code sa gate ng Rizal Park para papasukin ng mga nagbabantay ng mga pulis. Kamakailan lang nang itinalaga ng DOT ang SB19 bilang tourism ambassadors. Ay kay Tourism Secretary Dita Angara Mathay, malaki ang magiging papel ng SB19 para mas mahikayat ang mga turista na bumisita at tangkilikin ang kultura ng bansa. Pero ang tourism hindi lang place eh. Tourism is food, culture. Kanina pinag-usapan na yung pagkain, sinigang, adobo. So we want them to promote the whole thing. Maris, pasado alas 5 ng umaga na matapos ang performance ng SB19. Pero maraming fans ang nagstay pa rin dito sa Rizal Park para mamasyal na rin. Bukod sa Rizal Park, nagkaroon din ng live simulcast sa performance ng SB19 sa iba't ibang panig ng bansa. Live mula dito sa Maynila, ako po si Jomer Apresto para sa GMA News.